Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-13 ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang galaw ng mga bituin at planeta ay bumubuo ng isang magandang sayaw sa kalangitan, isang mapayapang himig na nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang araw ng may bukas na puso at malalim na pangunawa. Ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay puno ng liwanag at pagninilay, isang perpektong pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong panloob na mundo at pakinggan ang tinig ng iyong puso. Marahil sa mga nakaraang araw ay abala ka sa mga panlabas na bagay, mga gawain, responsibilidad, o iba't ibang pangangailangan ng iyong araw-araw na buhay. Ngunit ngayon, parang isang tahimik na bulong mula sa universo ang nagsasabi sa iyo na huminto sandali at bigyang halaga ang iyong sarili. Ito ang sandali upang pakinggan ang iyong tunay na nararamdaman, upang makipag-ugnayan sa iyong tunay na layunin, at upang balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Sa ganitong uri ng koneksyon sa sarili, mas nagiging buo ang iyong pagkatao, at mas nagiging malinaw ang iyong direksyon sa buhay. Ikaw ay likas na may kakayahang tumulong sa iba, at ngayong araw, ang regalong ito ay nagniningning ng higit pa sa dati. Ang iyong malasakit, kabaitan, at kahandaan na magbigay ng suporta ay parang ilaw sa madilim na landas ng iba. Maaaring sa simpleng pagngiti, pagbibigay ng taos-pusong payo, o kahit sa simpleng presensya mo sa buhay ng iba ay makakapagdulot ka ng ginhawa. Gamitin mo ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong taos-pusong pagmamalasakit, lalo na sa mga taong maaaring nangangailangan ng iyong patnubay at pangunawa. Tandaan na ang pagtulong ay hindi palaging nangangailangan ng malaking kilos o material na bagay. Minsan, ang simpleng pakikinig, pagbibigay ng oras, o pagbabahagi ng magagandang salita ay isa ng napakalaking biyaya para sa iba. Minsan, hindi natin alam na ang simpleng pakikipag-usap natin sa isang tao ay maaaring maging liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang buhay. Habang ginagalugad mo ang araw, maaaring maramdaman mo ang tawag ng pagninilay at introspeksyon. May mga damdaming maaaring bumalot sa iyo, mga katanungan tungkol sa sarili, mga pangarap na tila lumalayo, o mga insekuridad na maaaring lumilitaw mula sa pinakapinagtaguang bahagi ng iyong isip. Huwag matakot harapin ang mga damdaming ito. Sa halip, tanggapin mo sila ng may pagmamahal at pangunawa, sapagkat sa pagharap sa mga ito, makakahanap ka ng mas matibay na pundasyon upang tumayo ng mas matatag. Ang kalinawan ng isip ay nagmumula sa kakayahang tanggapin at unawain ang ating sarili, kasama ang ating mga takot, pagdududa, at pag-asa. Kapag tayo ay humaharap sa ating mga emosyon ng may tapang at pag-unawa, mas nagiging buo ang ating pagkatao. Sa bawat sandali ng pagninilay, hinuhubog mo ang isang mas matibay at mas kapanatagang pananaw sa iyong buhay. Ang pagbibigay ng oras sa sarili upang kilalanin ang tunay na damdamin ay isang regalong hindi mo dapat ipagkait sa iyong sarili. Sa iyong pakikisalamuha sa ibang tao ngayong araw, mas lalong lilitaw ang iyong likas na pagkiling sa katarungan. Ang iyong pakiramdam ng pagiging patas ay maaaring mas umigting, na tila mas lumalakas ang iyong boses tuwing nakakakita ka ng isang sitwasyon na puno ng kawalang katarungan. Maaaring may pagkakataong maramdaman mong kailangan mong ipahayag ang iyong saloobin, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakararami. Subalit mahalaga ring tandaan na sa anumang laban na iyong pipiliin, ang mahinahong pakikipag-usap at matalinong pagpapahayag ng damdamin ay may mas malakas na epekto kaysa sa galit o padalos-dalos na reaksyon. Gamitin mo ang enerhiyang ito ng may katalinuhan, huwag hayaang maging pabigla-bigla ang iyong mga salita o kilos, kundi sikaping iparating ang iyong punto ng may respeto at kapanatagan. Ang tamang pananalita ay may kapangyarihang bumago ng pananaw ng iba, kaya gamitin mo ito bilang isang kasangkapan ng positibong pagbabago sa iyong paligid. Ang buwan, na ngayon ay nasa iyong tanda, ay nagbibigay sa iyo ng mas malakas na focus at mas matalas na kakayahang mag-organisa ng iyong araw. Ito ay isang magandang pagkakataon upang tapusin ang mga gawaing matagal mo nang nais matapos. Ang iyong pagiging masinop, disiplinado, at matyaga ay mas lalong magniningning ngayon, kaya gamitin mo ito upang maging mas epektibo sa iyong mga gawain.
Maaring ang simpleng pag-aayos ng iyong workspace, pagbuo ng bagong schedule, o pagtatakda ng mas malinaw na mga layunin ay magbigay ng sariwang inspirasyon sa iyo. Ang produktibong enerhiyang dala ng araw na ito ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa iyong sarili. Mahalaga rin na bigyang pansin ang iyong pisikal at emosyonal na pangangailangan habang isinasakatuparan mo ang iyong mga responsibilidad. Tandaan na hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa isang araw. Ang mahalaga ay may progreso kang ginagawa patungo sa iyong layunin. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde at puti. Ang berde ay kumakatawan sa kasaganahan, kalusugan, at panibagong simula, samantalang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan, kaliwanagan ng isip, at panibagong sigla. Maaaring isuot mo ang mga kulay na ito o gamitin sa iyong kapaligiran upang mapalakas ang iyong enerhiya at makaakit ng positibong vibes. Ang pagkakaroon ng kulay na ito sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo na mas maging kalmado, mas magkaroon ng mas matibay na pananampalataya sa iyong kakayahan, at higit sa lahat, mas makaramdam ng koneksyon sa iyong sarili at sa mundo. Ang maswerteng numero mo ngayong araw ay 5, 14, at 23. Ang 5 ay nagdadala ng enerhiya ng pagbabago at kalayaan, ang 14 ay sumisimbolo sa balanseng pamumuhay at disiplina, at ang 23 ay may hatid na kasiglahan at inspirasyon upang sumubok ng mga bagong bagay. Maaaring gamitin mo ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon o bilang pampalakas ng iyong kumpiyansa sa araw na ito. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga iniisip at nararamdaman. Ang paglalaan ng oras upang isulat ang iyong mga plano, pangarap, o kahit ang iyong mga saloobin tungkol sa araw ay maaaring makatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Sa pamamagitan nito, mas mauunawaan mo ang iyong sarili at mas makakahanap ka ng inspirasyon sa mga bagay na dati mong hindi napapansin. Ang pagsusulat ay isang mabisang paraan upang iproseso ang iyong damdamin at magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at magnilay sa mga nangyari. Ano ang mga bagay na natutunan mo? Ano ang mga sandaling nagbigay sa iyo ng kasiyahan at inspirasyon? Yakapin ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, sapagkat ang bawat isa ay may hatid na mahalagang aral na maaaring magsilbing gabay sa iyong paglalakbay. Habang hinaharap mo ang bagong bukas, tandaan na ikaw ay isang nilalang na puno ng kabutihan, sipag, at dedikasyon. Ang iyong pagsusumikap at pagmamalasakit ay may kapangyarihang magdala ng liwanag sa buhay ng iba, kaya patuloy mong ipakita ang iyong tunay na halaga. Lumakad ng may kumpiyansa, puno ng pag-asa, at may bukas na puso, sapagkat ang mundo ay may nakahandang mga biyaya para sa iyo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo